Ayon sa New Covenant Theology, huwag tayong matakot sa word na obsolete. Marami kasi sa aking karanasan, sa ating mga dating kasama, pagka binabasa ko 'tong, Hebrews 8:13 na ang lumang tipan ay obsolete, para silang na-o-offend, eh. Para bang iniisip nila laban tayo sa Diyos, kalaban natin, hindi. Yan po'y salitang ginamit sa Hebrews 8:13 sa mga Bible. Kaya lang ba't sila na-offend? Kasi parang sinasabi nila masama daw para sa atin ang Old Covenant. Hindi natin sinasabing masama po ito. Hindi namin ibig sabihin na masasama ang mga utos sa Old Covenant. Hindi pa sila masasama, mabubuti sila sa panahon ng Israel noon sa Old Covenant. Pero ibig sabihin lang natin, expired na 'to. Hindi na 'to applicable sa ating panahon dahil lahat ng ito ay na-fulfill na ni Jesus sa cross. Kumbaga mga kapatid, sa New Covenant Theology, ang pagtuturing ng mga Kristiyano sa Old Covenant ay package deal. Ang Law of Moses na sinasabi, yung 613 law ni Moses, package deal yan. Hindi mo pwedeng i-separate na, ito may 3 law, may 2 law, mayroon kasing ganyan nagsasabi. O merong 2 law, isang moral, merong ceremonial. Ang lumipas, ceremonial. Ang dapat sundin, moral. Walang ganun sa Bible. Saan niyo nabasa na merong moral, ceremonial o 2 klaseng law sa Bible? Wala. Wala po, mga kapatid. Pag sinabing Law of Moses, package deal na yan. Andiyan sa loob ng law ni Moses, yung moral at ceremonial. Kasama na dyan yung civil, ceremonial, moral law. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalay yan. No? Yung mga nagsasabing, kami sumusunod sa utos, sila yung sumisira talaga ng utos. Sabi ni Jesus, di ba? Hindi ako naparito para hindi sirain, kundi tuparin. Tinupad na ni Jesus yan, ba't tutuparin mo pa? Hindi ka ba nakontento sa ginawa ni Jesus sa cross? Kasi ipagpipilitan pa natin na gagawin mo yan, parang duda ka sa ginawa ni Kristo. Hindi pa sapat ang ginawa ni Kristo sa krus. Kaya maitutulad din po natin mga kapatid, ang relationship ng Old Covenant sa New Covenant sa isang kontrata. Actually, covenant is a contract. No? Paano relationship mo sa iyong amo, sa iyong inuupahan, at ikaw na umuupa, like an expired apartment contract. The old house rules. Katulad ng halimbawa, may curfew ka noon sa dating bahay mo, hindi ka pwede umuwi ng 12:00. Pag lumipat ka na ng panibagong bahay, panibagong kontrata, panibagong may-ari, hindi na nag-a-apply yung dating kontrata mo dun sa lumang bahay. Di madadalhin yun sa bagong bahay mo, panibagong kontrata na naman yun. So, it is no longer apply once you move to a new contract. Ang kontrata kasi pakikipagtipan yan, eh. So, yung lumang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel, ayun sa Israel, sisiksik mo yung sarili mo. Kaya nga, nung dumating si Jesus Christ, panibagong kontrata naman yung kanyang ginawa, New Covenant. Pag New Covenant, bagong amo, hindi na si Moises, si Jesus na. Panibagong kasunduan, bagong kontrata. Isisingit mo pa yung lumang kontrata na expire na at hindi na dapat sundin, mga kapatid. Ganyan po ang nangyayari pagka ipipilit natin na sundin pa ang Old Covenant.